Nagbabadyang martial law. Yes. Ito ang naging usap-usapan ngayon matapos tanggalin si Vice President Inday Sara Duterte bilang bahagi ng National Security Council. Well, iyan yung dahilan kasi sa tingin ko, kapag magmamartial law ang presidente, sinong tututol dyan? Samdamukal na kwarta ang binigay nila ngayon sa mga senatong at sa mga congressman. Congressman. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, 2 beses po tayo nag-upload, 1 ng hapon at 6 ng hapon. Today is January 7, araw ng Martes. At kamusta naman doon sa lahat na nagsimula ng trabaho kahapon? Parang kahapon kasi yung official no? Na resume official na pagbabalik trabaho ng galing sa mahabang sa holiday season, di ba? Alam niyo naman yan mga kayon. Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga viewers natin abroad. Shoutout po sa inyo dyan, grabe. Gumaganda na po ang ating views, gumaganda na po ang ating recommendation ni YouTube dahil po sa inyo yan. Dahil every time na magsasabi ako na mag-comment sa baba, talaga naman nakikita ko nakikiko-operate naman kayo. Maraming salamat sa mga viewers natin sa OFW. Thank you so much. Pati na rin yung mga nandito sa Pilipinas, yung mga viewers natin dyan. I know marami din tayo rito sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, no? Aba, matindi! Oh my God. I hate drugs. Uy! Oh! Yeah! Diba? Ay, nako. Eto na. Sa lahat ng mga nanonood sa atin, syempre maraming salamat. Thank you so much. Shout out at attendance. Check muna tayo, syempre. Paki-comment dyan sa baba. Ang dami ko na nababasa. No? Ang layo na ng video natin. Ang layo na nararating ng boses natin. Nakakatuwa kasi ibig sabihin, ang dami na nakikinig dito sa programa natin. Shout out sa inyong lahat dyan. Mga OFW, mga nagtatrabaho, mga Pilipino, Pinoy, o kung ano man yung lahi nyo na nagtatrabaho sa ibang bansa. OFW, thank you so much. Attendance check, paki-comment dyan sa baba kung saan lupalop kayo naroroon at nanonood ng programa natin. Kunyari, watching pa. Minabasa na ako, Sweden. Oy, Sweden, Illinois, Chicago, diba? New York, Abu Dhabi. Paki-comment dyan sa baba. Pati na rin sa baba, Pilipinas. Baba, may naano na ako. May oriental, may occidental, occidental na tayo. Or, ano ba to? Oriental, occidental ba yun? Basta meron na akong nababasa dyan na galing doon. Ang layo na, Davao. Meron din. Tawi-tawi. Grabe, layo. Shoutout sa inyong lahat dyan. Paki-comment dyan sa baba. Paki-comment dyan sa baba. Kung sa kayo lupalop naroroon at nanonood ng programa natin. Pasensya na, hindi ko kayo may isa-isa kasi ang dami. Pero magkakaroon tayo ng live session kung saan pwede kayong ma-shoutout. Kaya abang-abang lang dito sa mga upload natin. Tapos, paki-like and share. Importante to. Paki-like and share yung mga videos natin. Mag-comment lang kayo dyan sa baba. Blue hearts for Isko Moreno. Green hearts for VP Inday Sara Duterte. Purple na hearts for Pastor Apollo Kibuloy. Yan, tatlo na tayo. Thank you. If you do so. Thank you so much sa suporta nyo bilang content creator naman sa amin, di ba? Maraming salamat. Eto na. Nagbabadya na ba? Di ba? Simula na ba to? Hudyat na ba to? Ng martial law. Pero pagka ito pinatupad nila, maraming iimik dyan sigurado. Malamang ito rin hinihintay ng mga parang ito, pagpiling ko ito magiging trigger. Pag nagdeklara ng martial law, sigurado magkakaroon talaga ng people power. Feeling ko, yun lang ang naghihintayan lang yan. Feeling ko naghihintayan lang yan. Ito ito yung spoke hour, ito yung kay Harry Roque, nakakita natin. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi niya about sa martial law na yan. At bigyan natin ng konting pananaw. Diba? Tayo na naman nagbibigay tayo ng reaction dito. At hindi naman tayo, pero grabe yung kahapon na topic natin, no? 100,000 views na. Yung kay Ted Filon, grabe. Saludo ko kay Ted Filon. Kung Ted Filon, kung napapanood mo to, Manong Ted, saludo po ang Joe Malone TV. Bibihira na lang talaga. Ito yung sinasabi ko Bibihira na lang talaga yung mga personalidad o mga personality o mga journ. Journ kasi tawag sa mga journalist Sa mga journ, pinaikli na ganyan kalaki yung bayag talaga, di ba?
Bihirang-bihira yan. Manong Ted, saludo po ang Jomalon TV sa inyo. Sana pag umulan, lumabas ka, dumami naman tayo rito. Mga kayo na, paki-support, like and share, at higit sa lahat, bumoses tayo. Kasi we are part of this Philippine government. Parte tayo ng gobyerno na to. Bumoses ka, bumoses tayo. At ipaalam natin sa kanila na talagang na hindi na tayo gaya ng dati. Nung panahon na wala pang social media na tatahimik lang. Ngayon, meron na eh. Bumoses na tayo at pakita natin sa nila kung hanggang saan yung kayang abutin ng boses natin, kung gaano kalawak yung kayang abutin ng boses natin. Di ba mga kayon? Okay, panoorin natin itong Spoke Hour ni Harry Roque at ni Attorney Vic Rodriguez. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Jomalon TV, ang bagong programa po ulit natin, ha? Now, nabanggit ko rin na yung Basahin muna natin yung title. Legal ba ang deklarasyon ng martial law para pigilan ng Malacanang ang malawakang pagtitipon sa 13 ng Enero? nga doon sa mga presidente, dating presidente at kay Inday Sara, parang wala nang pakialam si Inday Sara at ang mga dating presidente, kasama si Presidente Digong, doon sa mga bagay-bagay na po pwedeng advice ng National Security Council, lalong-lalo na kung merong invasion o merong rebellion na basihan para magdeklara ng martial law. Yes. So sa akin, tinanggal nila yung balakid para doon sa pagdedeklara ng martial law. Kasi ngayon, lahat ng mga member ng National Security Council, loyal at kakampi ng presidente. Sino ba naman ang tataliwas sa opinyon ng presidente kung siya ay magdedeklara ng martial law dahil sinasabi niya may banta sa ating gobyerno, kailangan magdeklara ng martial law. Now, ang tanong, kaya ba talaga at legal ba talaga ang pag-impose ng martial law para mapigil ang isang malawakang rally gaya ng Iglesia ni Cristo? Well, ang sagot po, hindi. Kaya nga po naamendahan ang ating saligang batas. Kung maalala nyo, yung martial law ng 1972 dahil bigla raw inambush si JPE dyan sa Wakwak. At ito ay pag-ambush daw ng NPA, kaya nagkaroon ng martial law. Una-una, ngayon hindi po pwede yan nabasihan para magdeklara ng martial law. Bakit? Kasi yung assassination attempt, hindi naman yan outright rebellion. Dapat malawakang paggamit ng dahas para patalsikin ng gobyerno. Yung assassination attempt na sinasabi ni Spoke Harry, ito yung statement ni BP Sara Inday na pagka pinatay siya, meron siyang kausap para patayin si si Bongbong, si Lisa, at pati na rin si Speaker. So, yung mga intrigang ganyan, hindi na po pwede maging dahilan para sa martial law. Now, kasi alam nyo anong kahalagahan ng deklarasyon ng martial law? Kasi nga, magiging temporarily, ang commander-in-chief, ang presidente, ang siyang magiging mamumuno kasama ang militar. Kasi kaya nga martial law, military. No? Now, dahil ang paggagawa ng rally o pagsasaganap ng rally ay hindi basihan ng martial law, Yes. po pwede bang gawin pa rin yan? Po pwede. Kasi po pwedeng sabihin nila, gaya ng ginawa ni Marcos Sr., na nagsabwatan na ang mga tao sa rally at yung mga tao na gustong patalsikin ng gobyerno kasama ng ilang mga miyembro ng hukbong sandatahan. Kapag yan ang nangyari, sasabihin nila, merong rebellion, miski wala pang malawakang paggamit ng dahas laban sa gobyerno. At dahil ang National Security Council ay lahat kakampi ng presidente, siyempre, lahat sila mag-a-advise, sige, mag-impose ka ng martial law. Now, ang tanong, legal ba yan? Sa tingin ko, hindi. Pero dyan papasok kung bakit dinoble ng presidente ngayon ang budget ng Kongreso at ng Senado. Di ba? Tinaasan ng halos sa doble ang budget ng Kamara at saka ang Senador. Pagkatapos, binigyan pa ng katutak na akap na sila lang ang mag-distribute, no? Hindi gaya ng mga AIC at saka mga na in coordination with the SWD and DOLE. Well, iyan yung dahilan kasi sa tingin ko, kapag magmamartial law ang presidente, sinong tututol dyan? Isang damukal na kwarta ang binigay nila ngayon sa mga senatong at sa mga congressman. Congressman. Doesn't it make sense? Mantakin mo, yung pagtaas ng budget ng Kongreso, mas mataas pa dun sa hiningi ng presidente mismo para sa Kongreso. Grabe, di ba? Ang ibig sabihin nun, gusto nilang maging sunod-sunuran ang Kongreso sa kahit anong gusto ng presidente. At kung ikaw naman ay isang politiko na congressman at senatong na merong eleksyon sa Mayo at maraming gastos, ay talagang magtatanawin mong utang na loob yan at ibibigay mo ang lahat ng gusto ng presidente. Sa suma total, miski walang basihan, ang Kongreso, bagamat may kapangyarihan na magsabing walang legal at paktual na basihan ng martial law, boboto lang yan. Oo, merong legal at paktual na basihan yan. Okay? Dahil nga sa damukal na kwarta na ibinigay nila sa 2025 budget. Paano ngayon ang hukuman? Well, yan na lang ang pag-asa natin. Ang pag-asa natin, ang hukuman,
na sa ngayon ay hindi po pwedeng tanggihan yung kanilang katungkulan na reviewin, repasuhin kung merong legal at faktual na basihan. Grabe. Hindi gaya nung panahon ng Marcelo na sinasabi nilang political question na tanging presidente lang makakasagot. Ngayon talaga, obligasyon na yan ng hudikatura. Pero titingnan po natin kung ano magiging kasaysayan kapag nangyari nga na nagkaroon ng Marcelo, magiging tikumba ang mga justices o talagang gagawin nilang katungkulan na ipatupad na ang saligang batas, ang pinakabataas na batas sa ating bayan, mas mataas pa sa presidente, na lahat ng mga ginagawa ng presidente na labag sa saligang batas ay mapapawalang bisa. Now, alam nyo ngayon, sa ating kasaysayan, ang isang kapitbahay natin sa South Korea ay may ganyan ng problema. Kaya lang, ibang sistema nila. Anong pagkakaiba? Unang-una, ang impeachment sa Pilipinas ay kongreso. Pero ang uupong mga magistrado ay mga senador, mga politiko rin. Mas maganda yung sistema ng South Korea. Kasi yung mag-i-impeach ay mga mambabatas, pero ang didinig ng kaso ay ang Constitutional Court. Bakit mas maganda yon? Bihasa sa batas ang mga magistrado ng Constitutional Court. Hindi gaya dito sa ating Senado na wala pa kalahati sa kanila ang mga abogado. Karamihan ng uupong bilang mga magistrado magdidetermine kung matatanggal ang presidente o vice-presidente ay politiko na hindi bihasa sa batas. So on that sense, correct, diba? Parang mas maganda yung sistema ng South Korea. Yes. Kasi mga mga abogado, 'di ba? Ayun ang problema kasi saka alam mo naman diyan, uso kampihan diyan Pagka hindi ka lang trip diyan, hindi ka na maboboto. So very subjective, dapat objective, 'di ba? Kaya tama din 'yung sinasabi ni mas maganda 'yung sa Korea kasi at least puro mga abogado, puro mga talagang bigatin, bihasa na abogado. Unlike dito sa atin, yung mga senator sa atin, hindi naman lahat diyan abogado. Kaya nga ako nagtataka no? Ako nagtataka mga kayon bago natin tapusin 'to. Ako nagtataka no, talagang gusto mo kung gusto mo talaga na tumino ang Pilipinas, ewan ko kung sinasadya talaga nila to o ganun lang sila kababaw Taasan nila yung requirements sa pagiging senador. Sana lahat, at least, abogado. 'Di ba? Yun ang requirement. Hindi yung pwede na artista tapos gusto maging senador. 'Di ba? Hindi naman ako against sa mga artista. Ang problema kasi dyan, ang magiging problema, yung wala kang kinalaman sa batas. O di ganyan, kukuha ka ng legal advisor mo. Yun ang magtuturo sa inyo ng mga dapat gawin. Hindi sana, siya lang yung tumakbo, siya lang yung binoto ng taong bayan. Diba? Totoo naman Kung talagang gusto nilang tumino yung gobyerno ng Pilipinas, doon pa lang sa kanila, yung requirements pa lang sa pagiging senador, sa pagiging congressman, taas-taasan naman nila. Diba? Hindi na pwede dyan yung hindi na pwede dyan yung artista, dating artista, kasalukuyang artista, sikat sikat sa sports, sikat sa mainstream media, 'di ba? Sana mayroong talagang konkretong requirements basihan para ikaw ay maging alam ko ang pinaka main requirements ng sa kahit anong posisyon Pilipino, kahit sinong Pilipino pwedeng tumakbo. Alam ko naman, sasabihin nila yun, oo naman, kahit sino naman pwedeng tumakbo. Totoo naman yun, basta Pilipino, di ba? Totoo naman, pero taasan nyo naman yung requirements nyo. Kasi yung pinag-uusapan natin dito, gagawa ng batas, di ba? Tapos yung gagawa ng batas, konti lang yung alam sa batas. Tangina, ano yun? Di ba? Para naman tayo nagloloko ang naggagawa niya. Panoorin natin ito. Pero alam mo, meron pang mas maganda sa South Korea Kasi sa South Korea, na-impeach yung presidente dahil sa pagdeklara ng martial law. Ang tanong, pwede rin bang gawin yan sa Pilipinas? Well, theoretically po pwede. Kapag nadeklara ng Korte Suprema na walang legal na basihan ang pagdedeklara ng martial law, in which case, yan ay po pwedeng betrayal of public trust. Kasi betrayal of public trust naman, isang basihan ng impeachment na kahit ano yan. Po pwede, basta yan ay paglabag sa sinumpaang katukulan na itataguyod ang saligang batas. At siyempre, pag ikay nagdeklara ng martial law na walang legal o kaya naman ay faktual na basihan, yan ay betrayal of public trust. Pero ang nakakainggit, itong nakakainggit. Dahil sa South Korea, pag illegal ang pagdedeklara ng martial law, hindi ka lang matatanggal sa pwesto, makakasuhan ka pa ng insurrection. Yan ang wala tayo sa Pilipinas. Double kill, kumbaga. Dapat ang presidente na walang basihan, legal o faktual na magdeklara ng martial law, merong papatawan na parusa, kasong kriminal na meron ngayon sa South Korea. Kaya naiinggit ako sa mga South Koreans. Pero hindi pa naman tapos ang lahat, no? Pwedeng gumawa ng batas para magbigay nga ng criminal liability sa presidente na magdedeklara ng martial law na walang basihan. Pero pwede rin nating basahin yung sedition, no? Yung pag-attempt na
yung pagtangka na huwag paganahin ang gobyerno. Baka po pwede nating gamitin din yon sa isang presidente na illegal ang pagdedeklara ng martial law. Kasi alam mo, nangyari talaga, mali talaga yung ginawa ni Marcos Sr. Pero anong nangyari? Nakulong ba siya? Naparusahan ba siya? Hindi. Ang daming Supreme Court decision at saka may decision ng mga foreign court sa Switzerland na ang dami nilang pera na ninakaw. Nakulong ba sila? Hindi. Merong court judgment sa Amerika na talaga linabag nila ang karapatan ng pantao ng napakadaming tao. Nakulong ba sila? Hindi. So dapat matuto na tayo sa ating kasaysayan. Kinakailangan kung wala pang batas para maparusahan sila, gamitin natin yung existing provision of the law. At ako talaga, pag-aaralan ko yung sedition, yung pagtangka na huwag paganahin ang mekanismo ng gobyerno, titingnan ko kung papasok dyan talaga yung illegal na deklarasyon ng martial law. Pero ano naman ang leksyon na makikita natin sa South Korea? Alam mo, South Korea mas mayaman sa atin yan. Oo, naman. May mga nagsasabi na yung aktivismo namamatay sa mga mayayamang bansa. Bakit sa South Korea? Walang tigil ang kanilang mga pagrarally. Malalamig pa nga ngayon ang panahon doon dahil winter. So hindi totoo na kapag mayaman ang bansa, namamatay ang aktivismo. Ang nakakainggit talaga sa South Korea, talagang pinaninindigan ng mga mamamayan, bagamat sila mayaman na, yung kanilang karapatan bilang soberenyang mamamayan ng South Korea. At sana, ganyan din katindi ang paninindigan ng mga Pilipino sa paninindigan nila na sila ang soberenya, sila ang tunay na may kapangyarihan sa ating republika. Ang tanong, matututo ba tayo sa ating bahay ng mga South Koreans? Well, malalaman natin yan sa mga darating na araw. Dahil sa tingin ko talaga, magkaka-inkwentro talaga ang puwersa ng kadiliman at puwersa ng kabutihan sa mga darating na araw. So ikaw kabayan, saan ka papanig? Kadiliman or kabutihan? Demokrasya or diktadurya? Pandarambong o responsableng pamumuno? Sana po, para sa ating taong bayan tayo, para sa inang bayan tayo, dun po tayo sa tama, dun tayo sa kabutihan. Maraming salamat po. Ay, eto. Tapos na si Spoke Harry doon eh. Ito total, karamihan ng mga viewers natin abroad, paki-comment nga dyan sa baba kung kamusta yung government nyo dyan compared dito sa Pilipinas. I know, alam ko naman, alam nyo yung gobyerno natin sa Pilipinas para doon sa mga galing dito o pinanganak dito. I'm sure kahit paano alam nyo naman yung gobyerno natin sa Pilipinas. Pwede pa pa-share naman dyan sa comment section kung ano yung kagandahan dyan sa gobyerno sa lugar ninyo na wala sa atin dito sa Pilipinas. Paki-comment dyan sa baba. Kasi ang realization ko rito sa sinasabi ni Harry Roque, sobrang layo pa ng gobyerno natin, yung mga batas, no? Sobrang layo pa compared dun sa mga batas na nasa ibang bansa, no? Hindi ako nagkukumpara. Kumbaga, syempre, I cannot compare lemons to apples, no? Parang ganon, di ba? Syempre, they are both different fruits, di ba? Pero sa atin, di ba, syempre may common naman yan. Kumbaga, meron generic pattern tayong sinusunod. Even our laws o yung mga batas natin, yung iba naman dyan, hango din sa abroad, hango din sa ibang batas. Kumbaga, may generic pattern, di ba? Kumbaga, yung bawal dito sa atin na drugs, bawal din naman sa kanila. Definitely, di ba? So, parang may generic pattern na, yun yung ibig ko sabihin. So, hindi sa pagkukumpara. So, yung generic pattern lang, na bakit, alam mo yun, na parang ang layo. For me, I know kung magdi-disagree kayo, mag-a-agree kayo. No? Napakayaman ng Pilipinas, to tell you honestly. At alam natin yan, medyo iba lang. Yung iba, medyo hindi pa napapabilib doon sa yaman ng Pilipinas. Pero kung tutuusin, ang yaman ng Pilipinas, ang daming pera din ng Pilipinas kahit papano. Kasi we are contributing through taxes Di ba? So yun yung nagiging pondo ng Pilipinas. So parang ang realization ko, sobrang ang layo pa ng batas ng Pilipinas compared do sa mga batas sa kapitbahay natin. Sa Asia na lang Huwag na tayong lumayo masyado. Sige, sa Asia na lang. No? Look at Singapore. I've been to Singapore for a week. For a week, ayoko lang umuwi ng Pilipinas. Sa totoo lang, ayoko nang umuwi ng Pilipinas. Nung 1 week lang ako nasa Singapore. Actually, hindi pa nga 1 week Parang 5 days pa lang Yung mga Singaporean natin na Pilipino dyan. O yung mga natira sa Singapore. Nagpunta ako ng Singapore for 5 days, for a week. Ayoko nang umuwi. Ganun yung experience. Ganun yung experience sa Singapore. When you get there,
Isipin mo na, puta, parang ayoko na umuwi ng Pilipinas. Sobrang systematic. Yung mga tao sumusunod sa tamang tawiran. Bababa sa tamang babaan. Pagka hindi ka nakababa, lagpas ka na. Oo. Tapos yung barya doon, nakakabili pa ng, ng burger sa McDo. Oh, kasi coins lang dala ko noon eh. Wala naman akong buo eh. Coins lang dala ko, yun lang pinambabayad ko sa McDo. Siyempre, yung comparison, pag kinumpare mo yung pera nila sa pera natin, siyempre, baka malula ka. Siyempre, di ba, ang rules nga dyan, pag nasa ibang bansa ka, wag mong i-compare yung pera nila doon sa pera natin kasi baka madismaya ka lang. Diba? Ganon yung realization ko. No? So parang ang layo pa talaga ng batas ng Pilipinas compared doon sa mga batas na nasa ibang bansa, doon sa mga kapitbahay natin, kapitbansa natin. Di ba? Totoo. Di ba? Kaya nga sabi ko, kayo mga Pilipino dyan na nasa ibang bansa, ano yung gobyerno dyan na nagustuhan nyo na wala rito sa Pilipinas? Di ba? Ito na. So ito na nga, martial law. Oh, martial law. Totoo ba na parang ano eh, merong logic eh, no? Merong ano ba tawag doon? Denominator, no? Parang may common denominator yung mga nangyayari ngayon na ang galing eh. It's biri mo, kinasuhan si Duterte, si BP Inday, impeachment, tapos tinanggal sa National Security Council. Di ba? Parang merong ano eh, merong pinaghuhugutan. Alam mo yon? Akin lang to reaction ko lang to. Merong pinaghuhugutan, meron talagang gustong palabasin. Alam mo yon? Di ba? Tapos ngayon, yung court impeachment complaint against sa BP Inday Sara, nilalakad na. Pati yung pagpirma ng 1/3, yung 103 na pipirma para ma-endorse na sa Senate. Tinatrabaho na nila. Di ba? Tinatrabaho na nila. So may pinaghuhugutan. Ito na lang eh. Yung isa sa mga ground, betrayal of public trust. Kung doon natin titignan, I'm not an expert Okay, I'm not an expert. Pero logically thinking, ganito eh. Yung betrayal of public trust, isa sa mga grounds sa impeachment ni BP Inday Sara. Betrayal, from the word itself, betrayal of public trust. Ano yung pinagkanulo? Sa Tagalog, pinagkanulo, di ba? Ano yung pinagkanulo ni BP Inday Sara sa public? Yung confidential fund? Yung misuse ng CIF, Confidential Intelligence Fund? Naipaliwanag na yan eh. Ayaw lang tanggapin. Naipaliwanag na at nai-explain na rin yan ni BP Inday Sara. At sinasabi nga ni BP Inday Sara na well-cooperative nga sila sa COA, sa Commission on Audit, kung saan ang COA ang merong jurisdiction para magtanong sa mga confidential funds na yan. Sabi ni BP Inday, well-cooperative. Kung hindi man, edi sana yung COA na rin mismo nagre-reklamo. Kung hindi talaga nakapagpaliwanag si BP Inday. Asan ang betrayal of public trust from the words itself? Betrayal of public trust. Ano yung pinagkanulo ni BP Inday Sara sa publiko? Yung confidential fund, napaliwanag na nga, confidential nga eh. Di ba? Di ba? Ilang beses si Ombudsman, sino pa ba mga nagpaliwanag? Si Atty. Sal Panelo, si Congressman Dante Marcoleta, pinaliwanag na yan, CIF na yan. Di ba? Na confidential nga. Pag binigyan ng resibo, pag pinakitaan ng resibo, paano pa naging confidential according kay Ombudsman? Di ba? Asan yung betrayal, yung pagkakanulo sa publiko? Di ba? Isa yun sa mga grounds eh, di ba? Walang konkreto o malinis na definition doon sa ginawa ni BP Inday about doon sa betrayal of public trust. Pinagkalulo na ba yung pagpubliko dahil sa CIF? Confidential nga yun. Di ba? Kaya hindi ko mag-gets eh. Kaya alam ko may pinaghuhugutan. Alam ko meron silang common denominator, may pinaghuhugutan. Meron talaga silang gustong palabasin. At yun ay walang iba. Alam naman natin. Mga political expert na nga nagsasabi. Political expert tayo wala. Observant lang tayo rito. Audiences lang tayo. Viewers lang tayo. Mamamayan lang tayo. But we are still part of this Philippine government. Parte pa rin tayo kasi botante tayo. Ikaw, ako, sila, tayo. Diba? Ang sinasabi ko lang, ang gusto ko lang sugatan dito. Ang gusto ko lang sugatan, marinig nila yung boses natin. Marinig nila na hindi na tayo yung same people years ago na tatahimik na lang at a-adapt na lang sa sistema nung mga panahon na wala pang social media. But now, meron ng social media, meron ng
karapatan yung tao na magsalita at ipahayag kung ano yung mga nararamdaman nila like what we are doing. Bumoses tayo. Kaya ako nananawagan ako sa inyo, bumoses tayo, hindi lang ako. 'Di ba? Kasi kung ako lang, kung sila lang, sila Manong Ted lang, yung mga ilang political vlogger lang na matitino, hindi namin kakayanin. 'Di ba? Pero kung sama-sama tayo, mas lalong malaki yung boses, mas lalo natin sila nasasaktan, mas lalo natin silang nasusugatan. 'Di ba? Ito naman, panoorin natin, Attorney Vic Rodriguez para dun sa martial law din. Nagbabadyang martial law. Yes. Ito ang naging usap-usapan ngayon matapos tanggalin si Vice President Inday Sara Duterte bilang bahagi ng National Security Council. At bukod kay Vice President Inday Sara Duterte, tinanggal din bilang miyembro ng ating National Security Ayan, tignan nyo, Council ang pakinggan mga nyo. dati nang naging Pangulo tulad ni Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Roa Duterte. Atin pong bantayan ang ating demokrasya, atin pong bantayan ang ating kalayaan. Let us help each other to uphold, protect, and defend our Constitution. Huwag na nating hayaang bumalik muli ang madilim na bahagi ng ating kasaysayan, dala nung PD 1081, yung tinatawag nating deklarasyon ng martial law. Ngayon naman, ang Executive Order 81, kung saan nareorganisa ang National Security Council. Matatandaan nyo, mga attorney to yung pinaghugutan natin, si Attorney Vic at pati si Attorney Harry Roque. Hindi yan basta-basta ordinaryong mamamayan. They are attorneys, di ba? So alam nila yung nangyayari. Tayo medyo behind the camera tayo eh. They are real actors eh. Kumbaga, sila yung nasa hot seat, di ba? Sila yung nakikita nila yan, abot tanaw nila yan. Tayo nasa background lang. Pero kahit paano nagkakaroon tayo ng idea through mga means, through social media, nagkakaroon tayo ng idea kung ano talaga yung parang gusto nilang palabasin. And napagduduktong-duktong natin yung mga puzzle of pieces at nabubuo na natin yung malaking picture. At lagi ko itong sinasabi, di ba? Kasi tayo as observant, tayo as viewers, audiences, but we still part of this Philippine government. Nakikita natin kung ano yung mga gusto nilang palabasin. How much more itong mga attorney na to na nandoon na same level nila. Di ba? Ang tangi lang talaga nating magagawa ay talagang bumoses tayo. Ako, ini-encourage ko talaga kayo. Bumoses tayo. Di ba? Comment kayo dyan sa baba, like and share yung mga videos para kumalat. Hindi dahil para kumita yung social content creator. Ano na yun? Parte na yun. Oo, pakisuyo namin sa inyo yun. Pakisuyo namin sa inyo yun. Supportan nyo yun sa amin. Yung like and share, subscribe na yan. Ano na yan eh. Hindi naman hawak yan eh. Kahit nasabihin kong subscribe nyo ako, hindi naman talaga lahat magsasubscribe. Di ba? Totoo. Hindi lang naman kayo sa akin nanonood. Di ba? Hindi ko nahawak yun. It's not my jurisdiction anymore. Pero ang gusto kong sugatan natin dito, yung bumoses tayo. Di ba? Bumoses tayo, ipakita natin sa kanila na hindi na tayo yung same people years ago na tumatahimik na lang. Di ba? Anong kakatakutan natin? Nagsasabi lang naman tayo ng totoo. Nag-express lang naman tayo ng opinion natin, napalagay natin. Di ba? Kasi yun yung nakikita natin, yun yung na-observe natin. Hindi naman natin sinabing tama tayo palagi eh. Di ba? Pero alam natin, nakikita natin kung ano yung mali. Di ba? Magkaiba yun eh. Hindi ko sinasabing tama ako lagi. Pero nakikita ko lang yung alam kong mali. Na talagang obviously, mali. Di ba? Yung vote buying. Na ang term na ngayon, ayuda. Kunyari, ayuda. Pero wag ka. Pinipid na nila yung mind nun. Di ba? Merong logic behind that eh. Behind ayuda eh. Magbibigay. Di ba? Example. Nasunugan ka, pero wag naman sana. Nasunugan ka, down ka, dumating si politiko, nagbigay sa'yo ng pera. Sabihin na natin kunyari na pera niya talaga. Okay, sige, kahit na alam naming hindi. Sige na, pera mo na. Galing na sa sarili mong bulsa. Nasunugan kami, down na down kami, wala kaming pera. You know the feelings ng mga down na down? Sobrang depressive, depressed yan. Dumating si politiko. Nagbigay ng pera, bigas, chuchu, delata, kung ano naman. Ano ang pakiramdam ng victim? Doon sa nagbigay, na si politiko superhero ang datingan nun. Di ba?
superhero. Kasi ikaw, down na down ka, sobrang na-uplift yung ano mo, yung level ng emotion mo, at bumilib ka, akala mo, superhero na to, o tapos binanatan ka na, o sa election, alam nyo na, ha? O edi napid na yung mind ng victim, di ba? Ng mga nasunugan kunyari, na, oo nga, tinulungan tayo nito nung down tayo. O, binoto mo, dumating ang election day, binoto mo. Nanalo. Tapos nung nanalo, wala na. Di ba? Babalik na lang ulit pagka election day ulit, pagka magre-re-elect siya. Yun yung sinasabi natin, na nagpipid sila doon sa mind natin. Sinasamantala nila, yun ang magandang term, yung emotion natin na kung saan tayo mababa. Kaya nga ayaw nila tayong umaangat in terms of karunungan. Di ba? Ano sabi ni Atty. Salpanelo? Hindi matatapos to hanggat yung mga tao hindi edukado. Which is true. Hindi matatapos itong hirap natin hanggat yung mga tao hindi edukado. When I believe when he say edukado, it doesn't necessarily mean na kailangan magtapos ka. Kailangan nakatapos ka. Kasi hindi naman lahat na nakatapos. Mataas yung tingin o yung paninindigan Siguro what he means by saying edukado is yung may alam, may knowledge about doon sa politika na ito pala yung dating binoboto ko, corrupt pala. Yun. That's how you're being educated It doesn't necessarily mean naman na kailangan nakatapos ka. No. Hindi, sa tingin ko, hindi yun yung ibig sabihin ni Atty. Salpanelo. What he meant actually is yung gusto niya na may knowledge yung tao. May edukado yung tao in terms of alam niya kung sino yung mga corrupted na, kung sino yung mga corrupt na politician na hindi na natin kailangan pang ibalik sa May 12. Mga kayon, yan yung sinasabi natin. So, balik ko lang kung umabot ka rito sa dulo ng video natin. Ang gusto ko lang sugatan at malaman dito sa comment section kung ano yung nagustuhan yung sa gobyerno ng bansa na tinutuluyan nyo ngayon o kung saan man kayo naroroon na wala rito sa Pilipinas. O kung meron man sa Pilipinas, hindi masyadong implemented. Di ba? Meron ganun di ba? Unlike doon sa inyo. Paki-comment dyan sa baba and may I know your opinion and your expression about dito sa posible ba to, yung martial law para mapigilan yung malawakang rally sa Enero 13 or political strategy pa rin ba to? O talagang tama nga tayo na talagang meron silang gustong palabasin, meron silang gustong mangyari na talagang politically attack yung ginagawa talaga dito kaya BP Inday Sara. Diba? Mga kayon, maraming salamat. Let us support BP Inday Sara by commenting down below. Green hearts for BP Inday Sara, blue hearts for Isko Moreno, and purple for Pastor Apollo Kibuloy. Kahit alin dyan, hindi naman kailangan tatlo. Kung hindi ka naniniwala sa iba, it's okay. Dito naman sa comment section natin, welcome naman lahat ng gustong mag-comment. Wala naman akong binubura dyan. Ang gusto ko lang, hitting below the belt. Yun lang. Kung ganyan ang pananaw mo, magkaiba man tayo na sinusuportahan, iba man yung manok ko, iba yung manok nyo, okay lang. Basta for as long as we establish respect to each other, okay na ako dun. Pero sa amin kasi, si BP Inday Sara ang sinusuportahan namin, pati na rin si Isko, pati na rin si Pastor Apollo Kibuloy, because we believe na yung plataforma nila is para sa tao, yung makatao, 'di ba? Hindi na nga hindi na nga actually sa mga proyekto. Minsan hindi na yun yung basihan na pag nanalo ako, patayo tayo ng project, pagawa tayo ng ganito, pagawa tayo ng ganon, pangako ko sa inyo, ganon. Hindi na nga Ang main na lang na hinahanap namin is dapat yung ang malasakit nasa taong bayan. Saka kailangan may takot sa Diyos. Kasi kung walang takot sa Diyos si politician, hindi matatakot sa tao yan. Di ba? Mga kayon, maraming salamat sa programa natin, sa pagtutok dito sa issue ng bayan ating pag-usapan. 2 beses po tayo nag-upload, 1:00 at 6:00 ng hapon, ng gabi. Pasensya na kung di tayo nakapag-upload kagabi nung pang 6:00 natin dahil may nasikaso lang tayo. Pero ngayon, back to regular programming na tayo. Maraming salamat mga kayon. Thank you so much. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.